Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po muli ay narito upang mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. So, kayo po ay aking inanyayahan na samahan niyo po ako na pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon sa mga oras pong ito. Ang ating pong pag-aaralan ay ano ang dakilang kapighatian. No? So yan po ang ating pong pag-aaralan sa mga oras pong ito na ano nga ba ang dakilang kapighatian. No? So yan ay sa mga oras pong ito ay samahan niyo po ako na pagsalusaluhan po natin ang mensaheng ito. Ito po ay mensahe sa mga huling panahon na mangyayari at magaganap sa ating pong mundo. Kaya aralan po natin ang mga bagay nito upang tayo po ay makapaghanda. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po ay mananalangin upang patuloy po tayong samahan ng Panginoon at tulungan tayong maintindihan at maunawaan ang Kanya pong mga salita na ating pong mapag-aaralan sa mga oras pong ito. No? So yan po ang ating pong pag-aaralan na sinasabi po ng Biblia na yung ano nga ba ang kapighatian. So, bago yan, tayo muna ay manalangin. Okay, Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito, Diyos. Kami po ay dumudulog sa iyo at humihingi ng gabay at patnubay upang ito po ay aming maunawaan ang iyong pong mga salita. Samahan niyo po kami upang patuloy po namin mapag-aralan ang iyong mabuting balita, Panginoon. At dalahin din namin na ang makikinig nito, baging sa YouTube channel, sa FB, anuman ang kanilang ginagawa, ay patuloy mo silang pagpalain na magkaroon sila ng panahon na samahan kami sa aming pag-aaral, Lord. Salamat, Lord, maging lingkod. Patuloy niyo po bigyan ng kalaman at karunungan upang patuloy ko pong may pahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga Espiritu God, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo na siyang tagapagturo po namin sa mga Espiritu God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So dito ay ating pong meron po tayong mapag-aaralan dito na ano nga ba ang kapighatian? No? Ang kapighatian ay isang yugto ng panahon sa hinaharap kung kailan gaganapin ng Panginoon ang dalawang layunin. So yung dalawang layunin, ang unang layunin ay kukumplituhin niya ang pagdidisiplina sa bansang Israel. Ang pangalawang layunin ay hukuman niya ang mga hindi mananampalataya at ang mga tao sa buong sanlibutan na walang kinikilalang Diyos. So yan po ang ating pong pag-aaralan sa mga oras po nito. So una muna natin pag-aaralan na ano nga ba ang layunin ng Panginoon? Una, ang layunin ng Panginoon ay kumpletuhin, no? Ang dakilang kapighatian, ang layunin po nito upang kumpletuhin niya ang disiplina sa bansang Israel, no? Disiplinahin ng Diyos ang bansang Israel kung bakit mayroon tinatawag na Great Tribulation. Dahil nga po, ang bansang Israel ay naging matigas ang kanilang ulo. Hindi nila tinanggap si Kristo na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay, na hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya dahil dito, ang kaligtasan ay nabaling sa atin na mga hintil. Kaya ang disiplina, yung kapighatian ay nakalaan ito sa bansang Israel upang disiplinahin ng Diyos ang bansang Israel sa pamamagitan ng kapighatian. Ang sabi doon sa Daniel chapter 9 verse 21 hanggang 27 ay ganito po ang sinasabi ng Biblia: ang anghel na si Gabriel na nakita ko sa aking unang pangitain ay mabilis na lumipad palapit sa akin sa oras ng paghahandog sa gabi. Sinabi niya, Daniel, naparito ako para bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lamang ang inyong pakikiusap ay tinugong ka ng Diyos.
labis kaniyang minamahal. Naparito ako para sabihin sa iyo ang kanyang tugon. Kaya makinig ka upang maunawaan mo ang pangitain. 10 linggo, 70 linggo ang panahong padugit sa iyong sambahayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan at pagbayaran ang kasalanan. Pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at ang pahayag, itinalaga na rin ang kabanal-banalan. Unawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng panahon, hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon ng kaguluhan. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, patitigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang nagtataglay nito. At Daniel, yan. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang kapighatian, ito po ay ang layunin nito ay upang disiplinahin ang bansang Israel. Dahil nga sila ay tumalikod sa Panginoon at hindi sila naniniwala sa Diyos. O naniniwala man sila sa Ama, ngunit sa ating Panginoong Kristo, wala silang pananalig at panampalataya. Kaya ang bansang Israel ay nakalaan doon sa kapighatian. Ang sabi doon sa Daniel chapter 11, 31-45, magpapadala siya ng mga hukbo, sandatahan upang lapastanganin ang templo. Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Aakitin niya sa pamamagitan ng panglilingdang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan. Ngunit maninindigan ang mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. Tuturuan ng marunong sa lupain ang mga tao kahit na sa pasimula ay mamamatay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng espada at apoy, umabihag at pagnakawan. Sa kanilang pagkatalo, may ilan lamang na natutulong sa kanila, bagamat marami ang magkukunwaring kasama nila. Ilan sa marurunong ang magbubuwis ng buhay upang ang mga nalalabi sa kanila ay maging dalisay at malinis hanggang sa dumating ang takdang wakas. Gagawin ng hari ang kanyang magustuhan, itataas niya ang kanyang sarili at gagawing higit kaysa alinmang Diyos. Hahamakin niya ang kataas-taasang Diyos. Magtatagumpay lamang siya habang hindi pa ibinuos ng Diyos ang kanyang puot, sapagkat kailangan maganap ang mga bagay na itinakda. Hindi niya pahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahahalagaang Diyos, sapagkat ipapalagay niyang higit siya sa lahat. Wala siyang kikilalaning Diyos, kundi ang Diyos na nagbabantay ng mga muog. Mag-aalay siya ng ginto, pilak, mahaling bato, at manatiling mamahaling regalo sa Diyos na hindi kilala ng kanyang mga ninuno. Gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
hindi kilala upang ipagtanggol ang kanyang mga muog. Pagkalooban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang pinuno. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupain bilang gantimpala. Darating ang araw na ang haring Syria ay sasalakayin ng hari ng Ehipto, ngunit haharapin niya ito sa pamamagitan ng maraming karwahe, pangdigma, kabayuhan at mga sasakyan, pandagat. Sasakupin niya ang mga bansa na parang dinaanan ng isang malaking baha. Papasukuin din niya ang lupang pangako at libo-libo ang mamamatay sa labanan. Ngunit makakaligtas ang mga Adomita, Mobita at ang mga nalalabing Amonita. Maraming bansa ang masasakop niya, kabilang dito ang Ehipto. Pamamahalaan niya ang ginto, pilak at lahat ng kayamanan ng Ehipto, pati ang Libya at ang Ethiopia ay masasakop niya. Ngunit mabibigla siya dahil sa balitang darating sa silangan at hilaga. Dahil dito mag-aalab ang kanyang galit at papatay ng maraming lalaban. Papatay ng marami sa labanan. Magtatayo siya ng mga palasyong tulda sa pagitan ng dagat at ng banal na bundok na kinalagyan ng templo. Ngunit doon siya mamamatay na wala man lamang tutulong sa kanya. Kaya ang kapighatian ay isang yugto ng panahon sa hinaharap kung kailan gaganapin ng Panginoon ang dalawang layunin. Una, kumpletuhin niya ang pagdidisiplina sa bansang Israel. Pangalawa, hukuman niya ang mga hindi mananampalataya at ang mga tao sa buong sanglibutan na walang kinikilalang Diyos. Sa pahayag chapter 6 hanggang 18, ang kapighatian ito ay tatagal ng 7 taon. Ito ay napakahalagang malaman na napag-alaman sa pamamagitan ng pangunawa sa 7 linggo na tinutukoy ni Propeta Daniel. Sa Daniel chapter numbers 24 hanggang 27, ang dakilang kapighatian ay kalahati sa huling bahagi ng 7 taon ng kapighatian na tatagal ng 3.5 taon. Ang yugtong ito ay naiba sa panahon ng kapighatian dahil ang halimaw o Antikristo ay mahayag at ang puot ng Diyos ay paigtingin sa panahong ito. Kaya nga, mahalaga sa puntong ito na bigyan diin na ang kapighatian at ang dakilang kapighatian ay dalawang magkaibang panahon. Sa pag-aaral sa mga magaganap sa mga huling araw, sa eschatology, ang kapighatian ay tumutukoy sa buong 7 taon, habang ang dakilang kapighatian ay tumutukoy sa ikalawang bahagi ng 7 taon ng kapighatian o sa 3.5 taon. Si Jesucristo mismo ang gumamit sa salitang dakilang kapighatian upang tukuyin ang huling 3.5 taon ng kapighatian. Sa Matthew chapter 24 verse 21 na sinabi ni Jesus, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao magdaranas ng napakalaking kapighatian. Hindi pa naranasan mula ng likain ang sanglibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa talatang ito, tinutukoy ni Jesus ang pangyayaring ito sa Matthew chapter 24 verse 15 na naglalarawan sa pagpapahayag ng kalapastanganan na walang pangalawa. Ang isang tao na kilala rin sa tawag na Antikristo. Gayon din,
Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 29 hanggang 30, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiya at may mga lilitaw na mga budaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, pinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Sa mga talatang ito, inilirawan ni Jesus ang dakilang kapighatian. Sa talatang 21, sa pagsisimula ng kapahayagan ng kalapastanganan na walang pangalawa, sa talatang 15 na magtatapos sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sa talatang 30 na ang iba pang mga talata na tumutukoy sa dakilang kapighatian ay ang Daniel chapter 1 na sinasabi at magkakaroon ng matinding kahirapan hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Masasabing inulit ni Jesus ang talatang ito nang kanyang banggitin ang mga salitang itinala sa Matthew chapter 24 verse 21 na tinukoy din ang dakilang kapighatian sa Jeremiah chapter 30 verse 7 na nakasisindak ang araw na yaon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit makakaligtas siya rito. Ang pariralang panahon ng paghihirap ni Jacob ay tumutukoy sa bansang Israel na makakaranas ng pag-uusig at mga kalamidad na hindi pa nararanasan kailanman ng buong mundo. Kung isasalang-alang ang mga impormasyon ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24, 15 hanggang 30, maipagpapalagay na ang pasimula ng dakilang kapighatian ay may kinalaman sa paglalabas ng kalapastanganan walang pangalawa. Sa pagdating at sa mga gagawin ng Antikristo sa Daniel chapter 9 verse 26 hanggang 27, makikita natin na ang taong ito ay makikipagsundo sa mundo sa loob ng 7 taon. Isang linggo muli sa isang linggo. Sa pangalawang bahagi ng 7 taon ito, sa kaligitnaan ng 1 linggo, sinabi sa atin na sisira siya sa kanyang ginawang kasunduan. Ang taong ito at ang pagpapatigil niya ng mga paghahandog na partikular na tumutukoy sa kanyang gagawin sa loob ng templo sa Jerusalem na muling itatayo sa hinaharap. Ibinigay sa pahayag chapter 13 verse 1 hanggang 10 ang mga detalyadong gagawin ng halimaw at malagarin ang mapuna ang haba ng panahon na mananatili siya sa kapangyarihan. Sinabi sa pahayag chapter 13 verse 5 na maghahari siya sa loob ng 42 buwan na kung kukwintahin ay 3.5 taon. Ang parehong haba ng itatagal ng dakilang kapighatian, binigyan tayo sa aklat ng pahayag ng napakaraming impormasyon tungkol sa dakilang kapighatian mula sa pahayag 13 kung saan nahayag ang halimaw hanggang sa muling pagparito ni Jesucristo. Sa pahayag 19, binigyan tayo ng larawan ng puot ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan dahil sa kanilang rebellion at kawalan ng pananampalataya. Sa pahayag 16 hanggang 18, inilarawan din dito kung paano didisiplinahin ng Diyos at iingatan din naman
ang kanyang bayang Israel. Sa Pahayag chapter 14 verse 1 hanggang 5, hanggang sa maganap niya ang kanyang pangako sa kanila, ang pagtatayo ng isang kaharian dito sa lupa, na sinasabi doon sa Pahayag chapter 20 verse 4 hanggang 6, at nakakita ko ng mga trono at mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatan humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at lubos na pinagpala ang mga makasama sa unang pagkabuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So dito nawa ay meron tayong naunawaan patungkol sa ano nga ba ang huling panahon, no? Ano nga ba ang kapighatian, no? Ano nga ba ang dakilang kapighatian? Na dito ay sinasabi ng Biblia na dalawang klase ang kapighatian. May 7 years na kapighatian at may 3 taong kalahating kapighatian. So bakit naging 3 kalahati? Sapagkat itong Antikristo na nagmula sa 10 sungay o nagmula sa 10 bansa, na sinabi ni Daniel doon sinabi ni Apostol Juan sa Pahayag 13 na ito ay may 10 sungay at may 7 ulo. So doon ay nakikita natin na mayroong taong maghahari sa 10 bansa, na ang 7 ulong ito yung 7 continent ng ating mundo. 7 continent ng ating mundo, ito ang kanyang paghaharian. Kukontrolin niya ang lahat ng bansa, no, sa pamamagitan ng ekonomiya. No, sa pamamagitan ng ekonomiya ay pahihirapan niya ang lahat ng bansa at gagamitin niya ang 10 bansang ito, na sapagkat ang 10 bansang ito ay didigmain niya ang 9 na bansa para matalo niya at paghaharian niya ang 10 bansa. At ang 10 bansang ito ang gagamitin niya upang digmain ang mga natitirang bansa na hindi nagpapasakop sa kanyang paghahari. So buong mundo ay kanyang magkakaroon ng matinding digmaan, no? Magkakaroon ng matinding digmaan sapagkat idideklara niya yung tinatawag na one world government in one religion in one currency, no? Na kung saan ay kukontrolin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng ekonomiya at sa pamamagitan ng tatak. Na ang tatak na ito ay tinatawag na 666, na sa panahon yon ay wala nang katahimikan, no? Sa panahon yon ay hindi ka na pwedeng bumili ng pagkain nang wala kang tatak na 666. So bago mangyari yon ay kailangan alisin muna tayo ni Kristo, na tayong mga mananampalataya, tayo ay aalisin muna ng Panginoon, no? Bago dumating ang matinding kapighatian, no? Kapag nangyari na ito ay kawawa po yung mga taong maiiwan, no? Bakit tayo po'y nasa huling araw na po tayo? Bakit natin nasasabi na sa huling araw na po tayo? Sapagkat sinabi ng Diyos, 6 na araw ko nilikha ang langit at ang lupa, at sa 7 araw ako ay nagpahinga.
So tayo ba ay nasa 6 na araw na? Yes, nasa 6 na araw na po tayo. Bakit? Sapagkat mula nung magkasala si Adan at si Eva, mula kay Adan hanggang kay Noah ay umabot ito ng 2,000 years. Sapagkat si Adan ay namatay ng 930 years. At dahil nga sa kasamaan ng tao ay hindi na pinintulutan ng Diyos na mabuhay ang tao ng matagal. Kaya sabi ng Diyos, hindi nalalampas sa panahong ni Noah ay hindi nalalampas ang tao sa 120 years. Kaya mula kay Adan hanggang kay Noah, 2,000 years. Mula naman kay Noah hanggang kay Jesus Christ, ay 2,000 years. Mula naman kay Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit, ay 2,000 years. So, meron na tayong 6,000 years. No? So, 6 na araw na po tayo ang mundong nito. Kaya, sa huling araw na po tayo. Ibig sabihin, malapit na ang tinatawag na Great Tribulation. Bakit? Sapagkat sa panahon ni Jesus Christ, wala pa ang 10 bansa. Wala pang 10 bansang nagkakaisa. No? Hinulaan dito ni Propeta Daniel at hinulaan din ito ni Apostol Juan na magkakaroon ng 10 bansang nagkakaisa. At ang 10 bansang ito ay paghaharian ng isang makapangyarihang hari upang siya'y maghari sa buong mundo. At ang sabi niya rito, siya ay kikilalanin na Diyos ng sanglibutan. Siya ay sasambahin ng lahat ng tao sapagkat siya ay makapangyarihan. Siya ay makapangyarihan. Ang hindi lang aanib sa kanila ay ang bansang Israel. So, ang bansang Israel ay maninindigan at hindi sila papasakop doon sa 10 bansang nagkakaisa. Kaya ang bansang Israel ay pagtutulungan nito ng maraming bansa. Dahil ang bansang Israel sila ay maninindigan sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ay maninindigan. Kaya ang bansang Israel ay nakalaan sa kapighatian. Tayong mga hintil na sabi ng banal na kasulatan, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit ang kabuuan bilang ng mga hintil. Ayon sa Roma chapter 11 verse 25 ay ganito ang sinasabi ng Biblia na tayong mga hintil ay naging mapalad dahil tayo ang makakasama doon sa tinatawag na rapture bago dumating ang Great Tribulation. No, bago dumating ang Great Tribulation ay tayo ang makakasama. No, sinasabi dito sa 11 verse 25 ay mapalad tayong mga hintil, no? Na sabi rito mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pangsamantala, hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuhan bilang ng mga hintil. So may buo. Kailangan mabuo muna ang bilang ng mga hintil. Sabagat ang bansang Israel, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang bansang Israel, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabagat ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, nung si Kristo ay magkatawang tao, ay naging katulad niya tayo, bagamat siya ay walang kamatayan sapagkat wala siyang kasalanan. Pero bakit siya nagkaroon ng kamatayan? Dahil ang kasalanan mo at kasalanan ng buong sanglibutan ay inatang sa kanya, kaya nagkaroon siya ng kamatayan. Ang layunin upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, upang mabayaran ang ating mga kasalanan, tayo sumasampalataya kay Kristo. Kaya ang bansang Israel
pagdating ng panahon, pag nabuo ang mga hintil, makita nila na ang mga ang mga hintil ay na-rapture at napasama doon sa paghahari ng ating Panginoong Kristo. At pagdating ng Great Tribulation, saka sila lalapit kay Kristo. Walang pinagkaiba ito sa panahon ni Noah. Sa panahon ni Noah, habang ginagawa ang daong, hindi sila naniniwala sa daong, sapagkat hindi sila naniniwala ang mundong ito ay gugunawin sa pamamagitan ng baha. Ang mundong ito, sabi ng banal na kasulatan, kung bakit kailangan natin si Kristo, dahil ang mundong ito muling gugunawin ng Diyos, hindi na sa pamamagitan ng baha. Ito ay gugunawin ito ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. So apoy na po ang paggugunaw ng Diyos sa mundong ito, kaya hindi na po baha. No? Hindi na po baha ang gugunaw sa mundong ito, sapagkat wala na pong baha na gugunaw sa mundong ito. Ang gugunaw na sa mundong ito ay apoy. Hindi po gira ang pwedeng gumunaw sa mundong ito. Ang gugunaw sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Diyos. Ayon sa 2 Peter, sinasabi ng banal na kasulatan, 2 Peter chapter 3, ay makikita natin dito na ang mundong ito ay muling gugunawin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Kaya kailan mangyayari yun? Kailangan muna magkaroon ng Great Tribulation at maghari muna si Kristo ng 1,000 years dito sa mundong ito kasama ang mga mananampalataya at hindi nagpatatak na 666. So ganito po ang mangyayari sa mundong ito. Muling gugunawin ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Ganito sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12, ang sabi niya, ngunit huwag ninyong kalimutan ito mga minamahal, sa Panginoon ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyong alang-alang sa inyo. Binigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may pangangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang iyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. So dito ay sinasabi ng Biblia, ang araw, buwan at mga bituin, matutupok po yan. No? Kaya, so kung bakit kailangan natin sumampalataya kay Kristo. No? So, makikita natin dito, ang bansang Israel, hindi sila naniniwala kay Kristo. Kaya tayong mga hintil, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, binigyan tayo ng pangunawa, at makilala natin kung sino ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi si Kristo. Sapagkat si Kristo muna mismo nagsabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa Gawa 4:12, Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya ano ang dakilang kapighatian? Ang dakilang kapighatian, ito ay pagdidisiplina sa bansang Israel. Kung tinanggap lang sana nila si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng kanilang buhay, hindi na daranasin ang Great Tribulation. Ang daranas ng Great Tribulation ay ang mga hintil. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ang kaligtasan ay nabaling sa mga hintil. Pero hindi lahat ng hintil ay maliligtas. May bilang lamang ang mga hintil. Pag nabuo na ang bilang ng mga hintil, sa kadarating ang Great Tribulation. Ang sabi sa Biblia, kapag nipahayag na ang mabuting balita sa lahat ng bansa, sa kadarating ang wakas. So, purihin ang Panginoon, pagpalain po tayo ng Diyos sa mga oras po ito, sa mga nanonood po sa YouTube channel, sa FB, kayo po ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Nawa ay meron tayong naunawaan patungkol sa ating napag-aralan na ano nga ba ang dakilang kapighatian. No? So, ang dakilang kapighatian ay sa ating pag-aaral, ito ay pagdidisiplina ng Diyos sa bansang Israel. Pangalawa,
ang paghuhukom ng Diyos sa lahat ng tao, sa mga hindi kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at sa lilang tagapagligtas ng kanilang buhay. So, purihin po ang Diyos. Tagpalain po tayo sa araw po nito sa pangalan ni Jesus. God bless you po. Hindi pa po kayo nakapag-follow and like at ipag-share, i-share nyo po ang video nito para makapag-share naman ako doon sa mga taong hindi pa nakakarinig ng mabuting balita na sa katulad ng ating napag-aralan sa hapon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa iyong pakikinig po at panunood ng video nito at sa inyong pag-share ng magandang balita at kung gusto niyo pong mag-send ng star sa akin sa video nito, salamat sapagat malaking bagay po yan para makapagpatuloy tayo sa patuloy na pagpapahayag at pangangaral ng mabuting balita. God bless you all. God bless you all sa mga oras po ito. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless.